Ayan, kamusta na mga kalay? This is Apadman. Tiang agama na Divine Arshan Feeling. At nandito na muli tayo sa Templong Anitohan sa San Jose del Monte, Bulacan. Teka lang, hindi ako komportable. Naka-recline ako. Ayan, po tayo. Hindi ako makaupong maayos. Gawa nga ng meron akong nararamdamang sakit sa balakang. At yan ay ang pagtanda natin. Oh my God. Oh my God. So yan, hindi tayo nakita. Tingnan nga natin, itas-tas natin ng konti. Isakto natin sa ating mukha. Ayan. So yan, kamusta ng mga kalay? So ang paksa natin ngayon ay renewal of the spirit. Kung ang ating katawan ay nagbabago, ang ating kaluluwa din o ang ating diwa ay nagbabago din. Mahirap ang ating kalagayan ngayon. Wala akong kasama. Mag-isa lang ako kahapon. Sila kay inassist natin siya. At masaya naman ako dahil nga itong mga nararanasan nating karamdaman ay pihado, bunsod to ng pagbabago din ng ating diwa, ng ating kaisipan. Dahil ang ating katawan habang tumatanda ay nagbabago. Bawat minuto, bawat segundo, bawat sandali ay mahalaga. Kaya nga mga kalay, sana pagpahalagahan nyo ang buhay ninyo, ang inyong kalusugan, dahil ito ay nagbabago. So, tinanong ko na kung ang katawan ay nagbabago, ang espiritu din ay nagbabago. Paano nagbabago ang espiritu? Yun nga, di ba? Ang espiritu ay hindi namamatay. Hindi siya isinilang, hindi siya nilikha, hindi rin siya mamamatay, kundi maaari nga talaga ito magbago sa pamagitan ng pagbabagong anyo. No? Kaya nga natutuwa ako sa isang relihiyon, katulad ng indigenous religion, that they are living tradition that they can adapt into modern times. Dahil kasi mga panuntunan nung unang panahon ay maaring hindi inaangkop sa panahon ngayon. Kaya umaangkop din ang ating diwa, ang ating spiritual sa makabagong panahon. Ang mahalaga dito ay saan pupunta ang ating espiritu, ang ating katawan. Kung nabuhay tayo, sa dulo nito tayo mamamatay. Ito yung hantungan ng ating buhay. Pero maaring ang buhay natin humaba at matagal natin makita ang kamatayan, ito ay depende kung paano natin inaalagaan ang buhay natin. So yung mga espiritu, no, hindi sila mabuti, hindi rin sila masama. Nagiging mabuti at masama sila ayon sa pang-unawa natin bilang mga tao. Kaya nagiging masamang espiritu sila, gawa nga ng hindi sila umaayon sa makabagong panahon o sa makabagong sistema. O maaaring may mga tao na lumalabag sa bagong sistema dahil nayurakan nila ang mga lumang pananampalataya o pamamaraan ng pagsamba. Tayo bilang Luntiang Agama, bilang miyembro at kaanib ng Templong Anituhan, ang layunin natin ay muling maibalik ang pagkilala sa mga lumang gawi ng ating mga ninuno na maaaring iangkop din sa bagong panahon. Kaya nga, mahalaga pa rin na kung meron tayong physical health and wellness, ay mapagtuunan din natin ng pansin ang ating spiritual health and wellness. Dahil ito yung hindi namamatay. Ito yung may pangmatagalan. Pero kung ito ay may pangmatagalan, maaari ito magbago. Pero anong klaseng pagbabago ang nais natin i-apply sa ating espiritu? Diba? Kaya ang simbahan, laging tinuturo niya ang buhay na walang hanggan, ang paraiso, o yung nirvana, o buhay na walang hanggan, di ba? Pero paano natin makukuha, makakamit yan? So dapat natin din i-exercise ang ating kaluluwa dito sa lupa. Ito yung paggawa ng mabuti, pagsasagawa ng ritual, pagtupad sa batas ng kalikasan at sikapin natin na tuparin ang batas ng kalikasan. Pero hindi siya yung batas ng reliyon, no? Pero kayo po, kung kayo ay reliyoso, mabuti rin naman na tuparin ninyo ang batas ng inyong relihiyon. Ito'y nakabubuti para sa inyo. Pero para sa ating kaluluwa, ang pagiging mabuti sa kapwa ay isang mahalagang gampanin natin bilang isang tao. Dahil kung hindi ka marunong makipagkapwa, marami kang kaaway
At kung marami kang kaaway, mas madali kang mamamatay. 'Di ba? Mas pipiliin natin magkaroon ng mahabang buhay na magkaroon tayong maraming kaibigan. At least, kung ika'y may maraming kaibigan, alam mo sa oras ng pangangailangan, ikaw ay tutulungan nila. Kaya nga mga halahi, nagpapasalamat ako dahil lagi niyo akong sinusuportahan, pinapanood ang aking video. Sana naman mag-comment down kayo para malaman ko kung sino talaga ang dapat kong pasalamatan. At ganyan din kay Mamang Yoyoy na sumusuporta sa atin at kay Kalahing Sally Padlan na nasa Taiwan. Pinapanalangin ko kayo araw-araw at maraming salamat sa inyong pagsuporta. Siguro hanggang dito na lamang po, no? Tandaan, kung ang buhay natin bilang tao ay may hangganan, ang ating kaluluwa at espiritu ay walang hanggan. Sila ang pag-asa natin na hatakin tayo sa mabuting buhay. Kaya panatilihin lagi na magdasal, gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ingatan natin ang sanlibutan ito, magtanim tayo ng mga puno, mga halaman, maging mabuti sa mga hayop. Sa mga ganitong pagsisikap, maaari tayong kaluguran ng dakilang may kapal at basbasan tayo ng masagana at masayang buhay. So hanggang dito na lang, mayari na, pag-asatin, paalam.